Magandang araw mga kabakyard, no? Ito na po yung ating itinanim na gulay na pipino. Yan, malaki na, medyo matangkad na, mataas na, namumulaklak at nagsimula ng magbunga. At dahil ibig sabihin ay namumunga na o nagsisimula ng magbunga ay may gagawin tayong hand pollinating o basic hand pollinating. Ayan, may bunga na yan. Yan yung female flower, nagdadala ng bunga, mga kabakyard. Kung makikita nyo, ang dami ng bulaklak, marami yung male, kakaunti pa lamang yung female. Ganyan talaga pag kakasimula pa lang magbunga. Para mabuhay o hindi nalalaglag, hindi namamatay yung bunga, tutulungan natin yung buhayin sa pamamagitan ng hand pollinating, kasi kakaunti pa lamang yung mga bubuyog at paru-paro dito na dumadapo sa mga bulaklak para mag-pollinate, mga kabakyard. Yan, hindi pa nakakabuka yung bulaklak niyan. Yung iba, palaglag na yung bulaklak sa female kasi tapos nang ma-pollinate. Yan, kung makikita nyo naman, hindi ko masyadong pinoproning, maraming side shoots na matataas na kasi yung objectives ko po ay hindi pang komersyal, hindi ko pambenta, pang konsumo lamang sa pamilya, pang konsumo. Ayan, masarap, magaan sa pakiramdam pag nakikita natin namumunga yung pananim natin, mga kabakyard. Kita nyo naman, marami ng bunga. Sa bidyong ito, sana may maitulong ako sa inyo. Yan yung male flower, mga kabakyard, na gagamitin natin, tatanggalin natin para i-hand pollinate natin. Yung pollen grain niya ay transfer natin doon sa female flower para mabuo yung niya, saka yung bunga hindi mamamatay, hindi malalaglag. Ganito lang kabisik. Tingnan nyo, mga kabakyard. Yan, ipasok lang natin dyan, idikit natin, idiin para magka pollinate sila, dalawa, yung male at saka female flower, mga kabakyard. Simple lang po pamamaraan ito, mga kabakyard, na natutunan ko sa aking pagtatanim ng mga gulay. Simple yung pamamaraan sa pagsuporta sa mga bunga para hindi malalaglag, hindi namamatay. Yan, hindi lamang isang female flower ang pwede nating dikitan dyan sa male flower, ay isa, dalawa, tatlo o higit pa at pwede nating ilagay dyan. Hayaan nating nakakapit dyan yung male flower sa female flower, mga kabakyard. Yan, ito may mais ako, may sitaw, malapit na yung magbulaklak. May opo din ako dun sa kabila at may ampalaya. Mga kabakyard, hindi natin maiiwasang may dadapong mga insekto na pipinsala sa ating mga pananim na gulay, kaya dapat natin itong pagtiyagaang alagaan araw-araw. Pagising sa umaga, dapat doon na tayo sa ating mga pananim na gulay. Yan, dito tayo sa kabila sa may ampalaya. Tapos ko na rin itong i-pruning, hindi ko masyadong pinopruning para marami tayong ma-harvest pag namumunga na ito. Hindi natin pinuputol yung side shoots niyan, mga ilang piraso lang. Dito tayo din sa kabila, may mais ako dyan,
may kamuti, may kalabasa, may kamuting kahoy, may okra. Yan o, kalabasa mga kabakyard, kamuti, saka may mais doon. May okra ako, konti lang tinanim ko. Ito yung tanglad sa amin ito. Ito yung pipino dito sa area. May bunga na rin yan. At kailangan din nating i-hand pollinate mga kabakyard. Tutulungan natin yan i-pollinate. Ayan. Yan, tapos ko nang i-hand pollinate yan kahapon. Nung isang araw pala, palaglag na yung bulaklak niyan. Kung makikita nyo ay nasalanta yung dahon, nabiktima ng insekto, nabutas-butas na. Yan o, papabunga pa lang, pabuka pa lang yung bulaklak niyan. Ayan, nasira yung bulaklak at dahon. At saka yung ano niyan, yan yung tendrils, yung parang gamot, hindi pa nakakapit, hindi naabot. Kailangan tulungan natin maabot yan. Yan yung insekto na pumipinsala sa ating mga pananim na gulay. Tingnan yung maigi mga kabakyard. Sa akin pinapatayan kasi dadami yan pag nangingitlog. Kita nyo naman oh, napinsala yung dahon. Ayan oh. Simple lang yung backyard ko mga kabakyard. Maliit lang yung area pero marami naman may tatanim na mga gulay. Ayan, matatangkad, matataas, malago na. Isang buwan at isang linggo na din ito mula nung tinanim ko. Ayan, nagsimula nang lumaki yung bunga niyan mga kabakyard. Tapos ko na rin yan i-hand pollinate. Sana sa video ito ay may natutunan din kayo at may naibigay akong basic na pamamaraan sa pag-pollinate, hand pollinate mga kabakyard. At sana magustuhan nyo. Yan yung milk flower, tingnan nyo. Kailangan natin, pwede rin natin tanggalin yan. Maraming paraan yung pag hand pollinate. May gumagamit ng cotton buds, may gumagamit ng yung maliit na brush. Maraming pamamaraan din mga kabakyard. Sa akin tinatanggal ko na lang yung male pag kukunti lang yung mga bubuyog at paru-paro, kasi para suportahan natin yung female flower, mapollinate talaga, mai-produce natin yung bunga. Hindi ako gumagamit ng commercial fertilizer nito mga kabakyard. Yan o, may bunga na. Fermented fruit juice lang yung gamit ko sa pag-spray ng pampabulaklak at pampabunga mga kabakyard. Saka yung fish amino acid na ginagawa ko, natutunan ko yun sa nakikita kong video dun sa may pinapalo akong page, Agrinihan. Disclaimer lang po, yung paraan ng pag-pruning at pag hand pollinating ay may objectives din yun, nakadepende po yun sa atin. Disclaimer lang po. Sa akin tinatanggal ko yung bulaklak na male kapag nag hand pollinating ako. At sa pag pruning, hindi ko masyadong pinuputol yun kasi hindi naman pang commercial yung ma-harvest nating bunga, sa pang konsumo lamang sa ating pamilya mga kabakyard. Pero sa susunod na pagtatanim ko ay para hitik at quality yung bunga ay i-pruning natin ng maayos para sa commercial naman mga kabakyard.
yung mga talong ko ay bago ko pa lamang na ilagay sa punlaan. Medyo hindi pa masyadong matataas yung mga talong natin. Yan, ganyan lang ka-basic yung pag hand pollinating kabakyard. Sana ay magustuhan niyo po itong video at ma-share nyo sa iba. Paki-like din, paki-follow yung page mga kabakyard. Dito sa kabakyard sa akin, may pamamaraan din ako sa hand pollinating at sa yung diskarte ko ba. May bayabas dito na hindi ko pinutol nung paglinis ko dito, pinapabunga ko. Ayan o, tapos na magbulaklak, may bunga na. Dito kasi dumadapo yung mga paru-paro at mga bubuyog na nagbibigay o nakakatulong sa pag-pollinate ng mga bulaklak sa male at female para mabuo yung bunga. Yung iba nagtatanim din ng bulaklak sa gitna ng kanilang mga gulay para pag namumulaklak na ay talagang madadaanan yung mga gulay at doon kakapit yung mga paru-paro, mga bubuyog, lalo na namumulaklak na yung mga tanim na gulay. Yan. Maraming salamat po mga kabakyard. Sana ay nagustuhan niyo po ito. God bless po sa ating lahat. Happy farming po kabakyard.